sa inyo ang pura na kung saan siya ay naging pare at nagtapos ng kanyang priesthood sa San Pablo Theological House, Tagaytay City. Siya po ay naordain noong taong 1996. So sa bakit po siya ay halos 30 years na pare. Ang unang parokya na kanyang napuntahan po ay ang parokya sa Cabulusa, kung saan siya po ay nanatili doon ng 6 na taon. Ganun din po, nung matapos siya sa Cabulusa, siya ay na-assign uli sa Golden City sa Santa Rosa, Laguna ng 6 na taon din. Pagkatapos po ay na-assign siya sa Pangil, Laguna. Nabuo niya rin po ang 6 taon at talagang siya po ay napakasipag. Ganoon din po sa bahay-bahay kung saan marami at inaakit niya po ang mga lugar kung saan ay talagang binimisahan niya. Napakalaki po ng bahay-bahay, pero hindi po siya nagkatubili at hindi siya nagsasawa ipahayag ang mabuting balita. Ganoon din po siya, pagkatapos niya manggaling po sa bahay-bahay, siya po ay nalistino sa St. Mary Magdalene. Siya po ay lalo na napapunta sa St. Mary Magdalene noong taong 2019. At siya po ay kasalukuyang korapako ng Santa Maria Magdalena sa loob. Sa totoo lang po, siya ay napakasipag, isang may malawak na pangunawa at talaga po siya ay mayroong kaalaman, lalo-lalo na kapag kami ay nagbabible study sa mga history ng Biblia. Sa ngayon po, siya po ay mag-iaalam sa atin, papaliwanag sa atin sa tema na EMHC must imitate the humility of Mama Mary. Humble yourself before the Lord and He will exalt you. Magandang gabi po at ating palampakan ang pulapan ko si Father Ruben Dagan. Hello. Magandang gabi po sa lahat. Tumayo po muna tayo para sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang manangin na kapangyarihan sa gabing ito, magiging kami dumudulog sa iyo ang hingin ang pinakamahalaga. Biyaya ng Banal na Espiritu, ang biyaya ng karunungan upang aming maunawaan ang mga bagay na inuwag na misteryo ng iyong mga aral na pinagkaloob mo sa iyong anak na si Jesucristo at pinagkaloob sa mga nagyari. Niling namin ito, Ama, sa pagkakas ng Jesucristo.
Kristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Okay, usipo po tayo. Ang sabi sa akin ay sa June ako magsasalita. Pero ngayon na lang buwan ng Mayo, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi lang alam kung bakit. Pero parang alam ko, dahil ang topic ay mahirap, humility. Parang gusto ko na rin kumakya dahil bigyan mo na lang ako na yung topic, huwag naman yung humility. Sapagkat napakahirap magsalita ng humility. Kung wala ka namang humility, amen? Talagang humility mo? Ngayon, dahil humility niya ang topic, ay sumunod na lang ako. Dahil, otherwise, your humility can also be questioned if you will not want. Sino ba nga naman karapat-dapat na tumanggap ng topic na ito? Sa isang parokya, yun po kasi ay Christmas, ang sabi ng parish priest, ay dahil ngayon ay Christmas, magbibigay tayo ng mga award. So maraming mga award. Most active in the parish, etc. No? Dahil mga award. At isa sa minungkahi ng pari ay magbigay ng award about the most humble parishioner in the parish. So, sabi ng parish priest, inatasan niya ang kanyang PPC president na kayo na bahala dyan. Mamili kung sino ang pinaka-humble parishioners. Of course, mga kapatid, those who are active in the parish. In other words, members of the church organization. At ang sabi ng PPC President, Father, mahirap pong maghanap kung sino pinaka-humble. Pero meron po kaming napili kung anong samahan niya. Mga lay minister. Ganun ba? Sige. Sige, kung yun ang inyong napili. Pero dumaan ba kayo sa isang masusing pag-aaral, pinag-aralan mo po, Father. Wala na talagang iba. Hindi itong tao ito na sa member ng lay minister, AHC. Sige. So sa madaling salita, mga kapatid, ay sumapit na ang Pasko, kanilang Christmas party, at binigyan ng award itong lay minister na ito. So to make the story short, ay hiningan siya ng pananalita. Maikli lamang kanyang sinabi. At sabi niya, mga kapatid, ako po ay papasalamat, at ako po ay binigyan ng award. Matagal ko na pong hinihintay ang pagkakataon ito. Tapos na. So it means that nobody is really humble. So that is a short anecdote or example of what humility is
all about that is very difficult to find a person who is really humble. Ang topic na ibinigay sa akin ay TNHC must imitate the humility of Mama Mary. Kayo daw, kinakailangan tularan ang pagpapakumbaba ng mahal na Birhen Maria. Sino dito ang pinaka-humble o humble? Wala. Ako rin, hindi rin magpapataas na kamay. Aminin natin na talagang mahirap magpakumbaba. Pero tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon, hinahamon ng Diyos na tularan si Kristo. Ito po yung ating topic ngayon, mga kapatid, ay hamon po sa Epistle of James chapter 4 verse 10, na humble yourself before the Lord and He will exalt you. Sa wikang Tagalog, magpakumbaba sana kayo sa harap ng Panginoon at itatampok niya kayo. Ito po mga kapatid ay may kaugnayan sa sinasabi ni San Lucas chapter 14 verse 11, He who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Ang nagpapakataas sa mga salita ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Natural. Mataas ka rin, ikay tataas pa. And when we speak about humility, our prime model is no other than who? Jesus Christ. Yan ang ating pinakamodelo sa lahat. Do not make your parish priest as a model. You might be frustrated. Amen? Huwag niyong gawing modelo ang inyong parish priest. Of course, including myself. Mabibigo lamang kayo. Akala ko si Padre gano'n. Yung pala'y gano'n siya. Ganong kwento. Pero our prime model of all humility is no other than our Lord Jesus Christ. If you read Philippians chapter 2 verse 6 to 10, na sinasabi, though He is God, He did not put Himself equal to God. Rather, He emptied Himself. Bagamat siya Diyos, hindi niya itinatay ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya. Naging alipin. Tingnan mo naman, Diyos siya, pero hindi siya lumaban, hindi siya gumanti. Ang mga tao nagsasabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka. But He did not use His power, being God, to protect and save His life. He considered Himself as a slave, alipin. Kaya, ang pinakamodelo sa ating mga kapatid about humility, pagpapakumbaba, ay walang iba kundi si Kristo. Pagpapakumbaba, bakit? Sapagkat mayroong isang Diyos na bumaba. And of course, mga kapatid, ang ating secondary model ay walang iba kundi ang ating mahal na Birhen Maria.
Sabi nga, the easiest way to acquire all other virtues is to concentrate first on acquiring humility. Yan po ang ating mahal na Virgin Maria. How do we know that Mary is humble? At the very start of her coming, ay talagang nandun na ating mahal na Virgin Maria nagpapakumbaba. Bakit po? Sapagkat siya ay sumunod sa utos ng anghel. That even if she could not totally understand what is happening to her, ay sumunod na lang. Sumunod siya, magiging ina ng Diyos. She could not understand ano mangyari. Yeah, she asked question. But knowing everything is something that Mary talagang hindi niya alam kung paano ang mangyayari at mga kaganapan. Pero sumunod siya. Sumunod pa rin siya. Kahit alam niya kung ano ang mangyayari sa isang babaeng magdadalang tao na wala namang asawa, she still followed the words coming from the angel Gabriel. Kaya, mga kapatid, ang masasabi natin ay talagang sa umpisa pa lamang sa tawag ng Diyos kay Maria ay nanduroon na ang pagpapakumbaba ng ina ni Jesus. Kung hindi siya humble, pipiliin kaya siya ng Diyos? Of course not. Hindi siya pipiliin ng Diyos. Humility is not having a low esteem. Rather, it is an accurate view of oneself. In other words, kung ikaw ay humble, hindi dahil mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi. Hindi dahil mababa, kundi talagang pagpapakumbaba ay isang attitude, asal, na dapat ugaliin ng tao sapagkat dito ang pagbuuan ng kanyang pagkatao ay magkakaroon ng karumahan. So it is to become humble is a virtue. It is a strength. But to become a proud person, it is not a virtue. It is not a strength, but a weakness. Naintindihan niyo? Hindi naman ako nag-i-English kung hindi niyo maintindihan. Ano? Ang mayabang ay hindi kalakasan. Do not tell me that if you are kung ikaw pinakamatapang sa iyong barangay, ikaw pinakamalakas. At yan ay kalakasan. Hindi. Ang tawag dyan, kahinaan. Amen? When you cannot control yourself, that is weakness. Kung pinahihiran mo sa iyo ang tapang at kayabangan, hindi yan virtue. That is weakness. Si Maria ay hindi naman niya pinakita ang tapang. Kumpara sa unang babae sa mundo ito na si Eva. Na si Eva, pinakita niyang malakas siya. No? Pinakita niyang malakas siya. At gusto din niyang mas malakas pa.
But that is not the case. But in the case of Mary, hindi yan ipinakita ng mahal na ina. Ang sino mang magsasabi siya'y humble, hindi talaga siya humble. So if anybody who says he is humble, he is not actually humble. Sapagkat ang humility ay tahimik sa kalooban ng tao. Nasa loob ng tao na kanyang ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga asal. Sinabi nga, ang kabanalan ni Maria ay malalim kasing lalim ng kanyang humility, pagpapakumbaba. Nang dahil sa pagpapakumbaba ng nanay na siya'y pinili ng Diyos. In heaven, there is no saint who was not humble. Sa langit, walang santo o walang tao naroon na hindi humble. Everybody is humble or was humble in the kingdom of heaven. Or if not, God will make you humble in order for you to enter into the kingdom of heaven. Amen? Kaya, walang mayabang na nakakapasok sa langit. Pero kung mapagpakumbaba ka, ay surely you will enter into the kingdom of heaven. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay mataas ka, God will put you down in order for you to enter the kingdom of heaven. Amen? Tingnan mo si San Pablo. Sa kayabangan ni San Pablo, ibinagsak siya ng Diyos. Nahulog siya sa kanyang sinaktiang hayop. Ang sabi ng iba, kaoy. Ang sabi naman ng iba, kabayo. Pero sa tingin ko'y kabayo ang sinakyan ni Saul, ni San Pablo, sapagkat kasama niya mga kawal. Ibinagsak siya ng Diyos. You wanted to become proud? I will put you down so that you can enter the kingdom of heaven. At yun ang masakit. Yun ang masakit, mga kapatid. Meron na akong bibigay sa inyo, mabilis lamang. Na sinasabi ni Saint Benedict of Nursia, founder of Western Monasticism, baka meron tayong mapupulot dito sa kanyang sinasabi tungkol sa kanyang mga munghe, na ang kanyang mga munghe ay kinakailangan mayroong pagpapakumbaba na mag-practice sila ng humility. No? Una, obey the commandments of God. Sumunod sa batas ng Diyos. Sabi niya, paano mo malalaman na ito ay humble? Tao magpapakumbaba. If you know, if you obey the commandments of God.
So kung marunong ka sumunod sa batas ng Diyos, ay humble ka. Kaya nga ayaw ko sana tanggapin itong topic na ito. It is really a big challenge to every one of us that if we want to become a humble person, first of all, we have to obey the commandments of God. Eh marami sa atin, hindi naman tayo nakakasunod. No? Ang gusto natin tayo masusunod. Mayroon tayong sarili, sabi nila, pride. Pangalawa po, according to St. Benedict, piliin, choose the lowest position. Piliin ang mababang pwesto. Piliin. Huwag yung pinakamataas na posisyon ang piliin mo. Sabi pa nga ng Panginoon, kung ikaw ay inaanyayahan, huwag kang umupo doon sa mga tanging upuan. Kung may mga special visitor, no, assigned for that chair, and you might be embarrassed at sasabihin na nag-aanyaya sa iyo, kaibigan, lumipat ka. Merong umupo dyan eh. Hindi pa kayo hindi mapapahiya, sabi ng Panginoon. So sabi ng Panginoon, if you are invited, piliin ang pinakamababang upuan, hindi mababa na, hindi huwag dun sa presidential table because there might be a person higher than you are and you might be embarrassed. Pinakamababa, piliin. Pero kung ikaw naman i-assign sa pinakamataas na posisyon, if you refuse the assignment, you are not a humble person. Bakit? Hindi ka sumunod eh. Hindi ka sumunod eh. Sumunod ka. Dahil una, hindi mo nang pinili. Sila naman ang nagpili sa iyo. So to choose the highest position is not a sign of humility, but to refuse the highest position assigned to you, and if you refuse it, that is not also humility. Kaya, sumunod. So una, sumunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, pinakamababang posisyon, if that is your personal choice. Pero pag inassign ka naman in the higher position, then accept it. Because refusing to be assigned that position is no longer humility. Sapagkat ang pangatlo ay dito ka naman babagsak. Obedience to your superior. Naintindihan natin mga kapatid? Obedience to your superior. Marunong ba kayo sumunod sa inyong superior? Kung malakpak mo yung marunong sumunod. Tayo ay talagang, hindi lang kayo, pati ako, pati yung mga pari, ay tinakailangan sumunod sa superior. Who is of course your superior in the parish? Your parish priest. Marunong ba kayo sumunod sa inyong parish priest? Ay talagang sumunod. Kung marunong kayo sumunod sa inyong parish priest, and then that is one of the many indications
that you are a humble person. But of course, mga kapatid, yung sinasabi, yung tama na naman. Pero pag tingin nyo naman, hindi nito tama, ba yung kasunod? Kailan yun? When during the time of moral and doctrinal issues or order, pag sinabi, Brad, ako may samahan mo. Saan po tayo, Father? Lunes kayo eh. Punta muna tayo dun sa beer house. Anong gagawin ka din? Basta. Alam mo naman doon, may mga sumasayo ng mga sexy. Ay, huwag mo sumunod siyempre. Yan ang sinasabi ko, during the time of moral issues, do not obey your parents. Kung ano yung tama, susundin. Pero sa tingin mo, masama nito, siyempre, hindi lang susundin. Ano po? Yan po pangatlo. Pang-apat, patient and quiet perseverance of everything inflicted in you. Ibig sabihin, mga kapatid, magtiyaga, tahimik lang na sinusunod. Kahit nahirapan ka, kahit nahirapan ka, sumunod. Bakit? Look at Jesus Christ on the cross. Do you think he was comfortable and happy when he was crucified on the cross? No. But he never complained. Hindi siya nagreklamo. Kaya kung sa tingin mo yung assignment mo, ang daming susubukan, communion, kumpara sa ibang mga kasama ng may minister, huwag mo na lang magreklamo kung kaya mo naman. Maliban na lang kung hindi mo na kaya, maya't maya, sinusumpo ka ng high blood, of course. Pero, never complain. Why we should not complain? Again, we go back to our prime model, who is Jesus Christ, who was crucified on the cross and never complained. And look at Mary. Si Maria kahit nahirapan, o bakit natin masabing kahit nahirapan? Tingnan mo na lang ang isang babae na nagbubuktis. Pupunta pa ng Jerusalem para magpatala, magpalista para sa census sa kautusan ni Serene ng Syria. You know the situation of a pregnant woman. Kung gaano kalayo yung Nazareth going to Jerusalem, hindi kung dito lang yan, hanggang sa loob. Hindi, napakalayo. But she never complained. At nung si Kristo ay hinahanap ng mga kawal sa kautusan ni Herodes at gustong patayin, si Maria ay nagbal patungo Egypt. Ano yun naman yung Egypt? Hindi naman yan dito lang ako crossing. But I think Mary did not complain. So how do you know that you are a humble person? When you never complain, even if it is difficult for you to obey. But because this is your work, sumunod kung yan ang iniatas sa inyo. Panglima. At napangiti ako mga kapatid na
It sounds funny because halos mga tao, pati na rin ako, pati na rin mga pari ni sabi ni St. Benedict, you are a humble person when you go to confession regularly. Ewan ko lang. Pag kayo ba ay may kumpisan kaya, nagkukumpisan kayong lahat, kayo na rin ang makakasagot na. Sabi ni St. Benedict, if you go to confession regularly, you must be a humble person. Why? Nakakahiya na lumapit sa pari at magsabi ng iyong mga kasalanan. Even we priests, we sometimes ashamed to tell our sins to our fellow priests. But if we still go to confession, that is the sign of humility. It is humiliating to tell your sins to other people. Sino may ibang mga tao? They do not go to confession. What might be the reason? Katamaran kaya? I do not know. Or nahihiya? I do not know. But if you confess your sins to a priest without hesitation, you might be, or you must be, a humble person. Sana ganun din kayo mga pari. Kumpisa sa aming mga kasalanan. Kaya nga kami, namimili kami ng mga pari doon sa mga pari may diferensyang tenga. At doon sa mga pari ulyanin na. At doon sa mga pari hindi namin kaibigan. I mean, hindi namin ka-close. But is that a sign of humility? I do not know, but if you want to ask St. Benedict, that is not the sign of a person who is humble. Ang taong nakapagpakumbaba is willing to admit his sinfulness to other people. Parang anak mo yun kung may anak ka, di ba? Daddy, pasensya na po ako po talaga. May kasalanan na dyan. Hindi po ako binangga, ako po bumangga. Ako po bumangga. Bakit ito nangyari ba? Nakainom po ako. Ako, pag may anak ka ng ganyan, talagang nasasabi ng totoo. Pero kung sinabi, Dati hindi ko, binangga kami eh. Wala kayong magagawa. Sino man eh. Wala. That is not a sign of humility. Number 6, acceptance of difficult tasks. Mahirap gagawin. Alam niyo yung mga mungkin. Gigising yan. Ang iba yun. Alas 4 na madaling araw. Pag sabihin, mahirap gumising ng alas 4 eh. Pero dahil batas, ay
gigising ka. That is a sign of humility. Pero kung nahirapan ka, that is not a sign of humility. Pagpito, yung pag-amin sa iyong kalooban. So in other words, it must be coming from your heart. Ang pagsunod mo pala mula bukal sa puso. Pero kung ang pagsunod mo ay napipilitan ka na, sumunod ka na sa regulasyon, sumunod ka sa regulasyon ng mga minister, dahil regulasyon niya, napipilitan ka na, ay that is not humility. According to St. Benedict, obedience must be coming from the heart. Nabagamal kay batas, sumunod ka sapagkat ito ay sa ikabubuti ng iyong pagkatao. Hindi dahil lamang dahil batas ito, kundi sa ikabubuti ng tao at sa ikabubuti na hindi sa ikabubuti mo, kundi sa ikabubuti ng higit na nakaraan. Halimbawa, marunong kang sumunod sa pagkat this is the right thing to do. Halimbawa, kang lay minister, huwag kang umihi kung saan-saan at nakikita ka ng mga tao. Bakit? Nagpapakuminyon ka eh. Umiihi ka kung saan ka, umiihi ka na. Huwag na, kung ginagawa mo yun, nung ikaw hindi pa minister, maybe that was the right thing to do. Pero dahil may minister ka na, and you are distributing Holy Communion, huwag mong gagawin sa ikabubuti ng mga tao sapagkat hindi yan maganda sa kanilang paningin. Kaya kahit ihi ka na, talagang maghahanap ka ng CR. Hindi kaya, hindi naman masyadong nakalantat ka din sa publiko. Kasi meron din talagang hindi mo naman pwedeng mapigilan. Karami na sa akin dito nagdadrive ihi na talaga. Hindi na pwede talagang pumuputok na pantog. Sabi ko, sa kumbento na. Hindi mo na kaya talaga yun. Hindi, tumigil ako dito sa may listaan, may bundok. Ito, medyo madilim. Pero kung kaya mong pigilan, pigilin. Pero kung hindi na, nalitilan niya nilo. Kaya sasabihin ko, inubi ko na lang para at least hindi ako makita. Nagsombrero, naglagay ako ng face mask. Baka may magkakita sa father, nakita ko kayo, tumingin ka dun sa yun. Alam niyo, nagturo sa akin yan. Isang American priest who died already. He is now in heaven. Napakabanal pa.
he told me, I was still a seminary at that time. Sabi ng this American priest, nakita niya ako, umihi. Sabi niya kami, don't do it. Next time, don't do it in public. Because people can see you and you are giving Holy Communion to these people. And I remember his words. Asa ko minsan yung nakaibigan na umihin na ako ng sulat. Pero, I mean, huwag kung saan-saan. Ano, sapagkat limited kayo at pari ako, we are distributing Holy Communion. We must establish decency to the public, even if sometimes we are not present in living. Tintindihan nyo? Hindi ko na lang Tagalogin, baka naiintindihan pa. Okay. Pangwalo, adaptation to the new law. Kung may bagong batas, ay marunong ka mag-adjust. At marunong kang tanggapin ang pagbabago. Hindi yung, ba yan, bago, matagal na namin ginagawa ito tapos bago lang yan Hindi, ito na. Hindi. Patas ito yung simbahan So, marunong tayo mag-adjust. If you know how to adjust yourself, during the time of change, then you must be a humble person. Kinakailangan meron tayo mag-adjust. Pang-siyam, the practice of silence. Sa bagay ito, mga kapatid, reflection kasi ito ni St. Benedict, no? At ang kanyang mga audience, para dito ay mga munghe, na namumuhay sa buhay katahimikan. But you know, this silence is, of course, not only applicable to those people who are living in solitude, but it is for everybody. Lalong-lalo na kapag tayo nasa simbahan, lalong-lalo na kapag tayo naglilingkod sa Diyos sa simbahan, that there must be a moment of silence in the church. Na kapag kayo na sa simbahan, hindi yung kukit, wala kang panig, magkukituhan kayo. Kung wala kang panig, that is a chance for you to pray. Ipagdasal. Pagdasal ng pari. So silence. One, sapagkat ang taong umiibig sa katahimikan ay isang tao mayroong malalim na kabanalan. Deeper spirituality can also be noticed and experienced in a deep silence. Katahimikan. Kaya nga din sa aking parokya, ayokong kausapin ako na ako ng personal bago mag-visa. Pagkatapos na mag-visa, kasi gusto kong manahimik. Manahimik muna bago mag-visa. Kasi, hindi mo alam na bago mag-visa, may sasabihin sa iyo, personal ko, na Father, ganito yun paano kung di mo nagustuhan yung sinasabi, mag-visa ka, ay di na-influence yung visa mo. You will be disturbed. Kaya kung kung may sasabihin, pagkatapos na mag-visa, di baling magalit ka, kung sumama ang loob mo, tapos na ang visa.
Kaya, well, that is my experience. Depende rin siguro sa ibang mga pari. Ano po? No? I am only sharing my this personal experience. Ang silence ay mahalaga po yan. Sapagkat, walang takong mapagpakumbaba na hindi muna manahimik. Amen? Kadalasan sa mga taong mapagpakumbaba ay mga taong marunong manahimik. Kumbaga, sa panahon ng kaguluhan, ay hindi siya nakipag-away, kundi mananahimik mo na. Tinitimbang muna niya yung pangyayari bago siya mag-react. Because you are imitating Mama Mary. How did the mother of Jesus Christ handle all the crises that came to her life? By means of silence. Kaya nga sabi ni San Lucas, ang lahat ng ito'y pinagbulay-bulay sa puso ni Maria. Nagmuli-muli si Maria. So silence, if you practice frequently silence, then you must be a person of humility. Pang-sampo, tatlo na lang. Restrain from always laughing. Pati ba naman ito Saint Benedict, pinupuna pa rin niya yung tao nagpapatawa at laging tumatawa. Sabi ni Saint Benedict, there is nothing wrong with laughing. And when you are always telling jokes, there is nothing wrong. But doing it frequently can be a sign of a person who is not humble. Wala lang masama kung magpatawa ka at tumatawa ka. Pero kung lagi ka na lang yung papatawa, baka nagpapapansin ka. Ang gusto mo, ang atraksyon ng mga tao ay sa iyo. Yung attention ng mga tao ay nasa iyo. Ito siya na, para masaya ko. Getting the attention of the public is not a sign of humility. Amen? Yung bang gusto mo ikaw ay sikat, is that a sign of humility? Gusto mo ikaw ay number one, is that a sign of humility? Gusto mo ang mga tao ay talagang nalapitan ka ng mga tao because they wanted to listen to your jokes para masaya sila. There is nothing wrong. No, kung ikaw ay magpapatawa, there's nothing wrong. But Saint Benedict says, frequent doing it cannot be a sign of humility because you might be aiming to be the number one of the group, the attention getter. Hindi ito'y sikat. Ang attention ay lagi nasa iyo. Sabi ni Saint Benedict, baka
ito ang adlaw para ito'y maging humble person. Pang-11, more words, fewer words. Maraming gawa kaysa mga salita. Kung ikay maraming gawa at kakaunting mga salita, that can be a sign that you are a humble person. Yan ang tinatamaan kami dito, ito yung mga pari. Humility is the expression of interiority rather than exteriority. Yung humility, yung pagpapakumbaba, ang totoong pagpapakumbaba ay nanggagaling sa loob. Hindi masyadong nanggagaling sa labas. Kung ikaw ay mapagpakumbaba sa labas, it is because that is the expression of what is inside. Kaya kung ikaw ay nagbigay ng pagkain na lumbawa sa isang pulubi, yan ay panglabas na expression, ano po? Pero sabi ni St. Benedict, no, hindi lamang panglabas yan. Sapagkat maawain ka sa loob. Inilabas mo lamang yung awa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa isang pulubi. Humility is inside, not necessarily outside. If it is shown outside, then it must be coming from inside. At yan ang sinasabi ni St. So mga kapatid, at ako'y handa ng mga nasabi, kahit isa lamang po, natandaan natin, although very difficult to practice humility, pero nang binigyan nyo ng topic Isusundin natin. Ano po? So tulad ni Maria na nagpapakumbaba at hinilingin sa kanya na tayo po mapagpakumbaba tulad ng kanyang anak na si Jesus. Maraming salamat at magandang gabi.